hamon natin kay Pangulong Marcos ay kailangang pangunahan niya ang lifestyle check. So, set the example. Uh, yung lifestyle check kasi ay ang ibig sabihin niyan, it can be either done by the NBI, the DOJ through the NBI, or the Ombudsman. No, so it involves checking yung SALN, among others, with actual investigations. No? So, uh, titignan talaga kung magmamatch yung declared na um, uh, assets ng, ibig sabihin, declared na yaman o ng isang opisyal as against yung lifestyle niya at ng kanyang pamilya. So, again, ang hamon natin kay Pangulong Marcos ay pangunahan niya ang lifestyle checks sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Kailangan din pati ang cabinet, no, ni Pangulong Marcos ay masama ron. And let's also not forget that since pinangungunahan ni Pangulong Marcos ang isang supposed anti-corruption campaign, hindi po natin maaring makalimutan na mayroon pang mga long-standing and outstanding ill-gotten wealth cases sa pamilyang Marcos mismo, of which ang Pangulo ang executor, no? Ante, ano nga ba yung term? Basta siya yung may pinakahawak ng estate, ano? Ng mga Marcoses. So, again, there are still pending ill-gotten cases na kinakaharap ng pamilyang Marcos at si Pangulong Marcos mismo ang pinakapinuno ng pamilyang ito sa ngayon. So isa pang hamon natin is for the President and the Marcos family to finally come clean and apologize for the corruption and settle these cases in favor of the government. No, sa halip na ilang dekadang hinaharangan ang pag-recover ng ill-gotten wealth, ay isettle na ito.